Magandang araw. Ngayon ay araw ng Tuesday, January 6, kung hindi ako nagkakamali. January 6 po ngayon. May ipapakita ako sa inyo. Chara, oy. Pakita. Meron ako ipapakita kung paano ako mag-repack ng miswa. Ito ay 1 kilo to. Nirepack ko siya. So, ito, yan. Ito pala yung madami. Kasi may sobra siyang isa. Kailangan nating lagyan ng pag nag-repack tayo para hindi siya madurog. Hindi ko na siya iniisa, yung parang sobrang nipis ng miswa. Ang ginagawa ko ganyan na lang. Ito 3 ulo. Tapos, nilagyan ko ng bond paper. Yan. Tapos, ilagay natin sa plastic labo na lang kasi medyo malapad siya. Dapat ilagay ko siya sa clear kasi medyo maganda pag clear, no? Kaso lang, kailangan malapad para magkasya dito sa ating miswa. Kaya lalagyan natin ng papel para hindi siya madurog. Tapos, yan, ganito yun natin. Madali siyang madurog, di ba, yung miswa. Kaya papasok natin ng ganyan. Ngayon, lagyan natin ng tape. Madali talaga siyang madurog. Kaya kailangan nating ingatan. Lagyan natin ng tape. Paikot. Hindi naman ito mabenta, pero may naghahanap talaga. May naghahanap talaga ng ganito. Kaya kanina, may binili ko to nung isang araw. Dahil busy ako palagi. Akala mo kung anong trabaho na bakit busy. Maraming, kahit nasa bahay lang ako, madami akong ginagawa. Minsan nasa labas ako, minsan din naman dito lang sa loob ng bahay. Kaya bumili ako ng isang araw. Kanina may gustong bumili na ng miswa. Ang sabi niya, bakit daw hindi pa naka-repack ang aking miswa? Ang sabi ng asawa ko, dahil siya naman ang lagi nagbantay doon. Kakabili lang po niya kasi. Kaya hindi pa niya kaninang umaga, inagahan kong paggawa ng yelo kasi parang 3 days na or 4, wala akong yelo, wala akong ice water. Dahil hindi ko pa matansya. Wala pa akong time pala. Kasi kailangan pag gumawa ka, uupuan mo talaga yun ng bigyan mo siya ng mga 30 minutes. So, nakagawa na ako kanina. Ang nagawa ko is mga 30 plus. Tapos mamaya naman ako gagawa ulit. Pag medyo lumamig na yun. Kasi, kasi lalambot yung mga nandun sa freezer ko kung kung sabay-sabay, kung marami akong gagawin, kunyari 2 galon, 2 container pala. Ang magagawa kasi sa 2 container is nasa 60 plus something siguro, depende. Di ko maguna ko ang ice water ba. Sinasagad ko na paggawa. Sinasagad.
Ganito ba? Ganito na lang ang distance, no? Ganito na lang ang space, no? Yung kasya lang magtali. Kasi sayang yung plastic. Kasi ang ginawa ko, yung yellow, 6 pesos na ako. Tapos, malaki kasi yung plastic ko na binili. Tsaka sulit yung pag ano mo, no? Pagtali ba? Kaya di ba basta-basta magtali. Kaya, ang ice water, marami kasi manlalaro dito. Ang bahay kasi namin malapit sa port. So, maraming nadaan na gusto uminom ng ice water. Yung hindi maka-afford ng mineral. Mineral kasi 10 pesos. Tapos, maliit lang yun. Dito, ikot-ikutin mo lang siya. Tapos, lagyan mo siya ng ganito ba? Ganyan mo lang siya ng ganyan. Para dili siya hupas. Parang mahupas din yata to pag hindi siya na balot ng plastic, no? Kaya ako lang nagtinda siguro ng ganito, per ganito. Kasi mahirap tong kalasin. Medyo mahirap to kalasin. Ito lang yung vlog ko. Binlog ko lang to para meron tayong update. Dito ako sa loob ng bahay. Kasi galing pa ako nag-almusal. Tapos kailan ko tong tapusin. Ang isang balot nito ay 70 pesos. Tapos, dahil suki ko yung hindi naman suki as in suki. Bago ko lang siyang nabilhan. At saka isa din siyang Cebuano. So, syempre, pag Cebuano, maging tuki-tuki mo na rin yan. Tapos binigyan niya ako ng discount. Binigyan niya ako ng 5 pesos discount. So 65 pesos na lang to. 65. 1, 2, 3, 4. Ayay. Kaya 65 na lang. Sabi ko sa kanya, baka malugi ka naman. Kasi siya hindi naman siya as in bagong open. Parang medyo konti ito. Or medyo masikip lang siya. Pero hindi sila, sulit sa kanila to kasi makapal talaga. Hindi yung katulad dun sa yung binibili natin na as in, walay talaga siya. Sobrang nipis lang nun pag nabasa. Kaya naisipan kong lagyan siya ng bond paper para may support ba siya ba? Nakagawa pala ako ng nakagawa ako ng 8 pang-siyam yung yung binili kanina ng lola. Kapitbahay namin ba. Bili siya ng miswa. Bili din siya ng kamatis. Nagtitinda ako ng kamatis, bawang, sibuyas. Dito kasi meron naman naghahanap. Pero hindi ko yung dinidisplay sa tindahan. Alam nyo ba kung bakit? Sasabihin ko na. Yung tindahan ko ay medyo mainit. So yung mga gulay, yung mga ganun, kahit ganun lang. Meron din ako mga gulay na tinda. Pero nilagay ko lang sa rep. Para hindi siya masira ba.
Ang ano ko, nilalagay ko lang dito sa loob ng bahay. Kasi sobrang init dun, madali siyang masira. Kunyari yung sibuyas. Depende sa sibuyas. Merong sibuyas na pang matagalan talaga siya. Hindi ano sa yung red, madali lang siya masira. Yun ang tandaan nyo sa mga sibuyas. Madali lang siya masira. Maiksi lang yung buhay niya. Parang yung sibuyas na pula or violet, ano lang yan siya, good for 1 week lang yan siya. Kukulubot na yan, yung balat niyan, pag pinisil mo siya, ano na, malambot na sa loob. Unlike sa sibuyas na puti, alam nyo ba, binili ko lang yung sibuyas na puti, 400 pesos lang. 400 pesos lang, 10 kilo na. Pero sa binya namin nabili yun. Pag namalengke kami, sinasabay ko na. Alam nyo ba yung benta ko? Binenta ko siya ng 80 pesos per kilo. Benta ko siya. Malayo din naman yun. Pag nag-commute ka, medyo mahirap. Lalo na sa akin, bawal ako mapagod. Iniingatan ko ng mapagod. Kasi ako din naman nagdudusa. So, pag feeling ko na parang pagod na yung katawan ko, kahit may gagawin pa ako, nag-stop muna ako. Then, pag okay na, tatayo na ako. At ito yung nagawa natin. Pakita ko pala sa inyo yung sibuyas na sinasabi ko. Igat lang tayo dito. Ito pala yun. Nasaan na ba yun? Ito pala yung sibuyas. Puting sibuyas. Siguro 1 month na to. Ito, 1 month na siya. Basta pag ganitong sibuyas, matibay-tibay to. Na madali siyang i-ano. Meron din tayong pakamatis. Yung kamatis ko dito ko rin nilalagay. Yan, pag hinog na siya, kailangan na siyang ilagay sa ref. Para maiwasan na ma-over-over. Katulad ng ganyan. Tapos, meron din akong luya. Itong luya, ang ginagawa ko pala sa luya ay para sa pambahay, ay binababad ko sa tubig. Ganyan ang ginagawa ko sa luya. Binababad ko sa tubig. Ito yung kamatis nating pangtinda. Yan, per piece ko yan siya binebenta. Kasi pa isa-isa lang ang bumibili ng ganyan. Meron ding 4, depende. Tapos ito naman yung sa sibuyas. Tapos meron tayong pa kamote. Pakita ko sa inyo. Etong kamoting to, violet din to sa loob. Masarap yan sa ginataan. Tingnan nyo. Tsaka ang sarap niya ilagay sa kahit ano. Kahit mapagulay ka man dyan na isda. Sobrang sarap. 1 kilo ang binili ko nito, 55 ang kilo. Yan na lang natira. Tapos ito yung sibuyas. Sa 10 kilos, ito na lang natirang sibuyas. Mura pa nga ang ko dyan. Mura pero naka times 2 na siya ha. Yung price. Tapos meron din kaming bawang. Yan ang sibuyas. Last na lang yung sibuyas na yan. Next na naman ako bibili. Last, meron din akong itlog maalat. Nakain ba kayo ng itlog maalat? Naka-plastic pa, no? Ayan, medyo marami pa yung bawang. Pa yan, mga 4 na kilo pa siguro.
Yan lang ang video ko ngayon. Bye-bye! Salamat sa panonood palagi sa inyong lahat.